Sa pagpapatuloy ng kwento, sa pagtatanong ni Eren ukol sa suporta ng puwersa ng Wei family, mariing kinumpirma ni Wen na nasa kanyang panig ang mga ito. Sa puntong yun, nagpasya si Eren na makipagkompromiso at tinapos ang pag-uusap. 2 oras ang lumipas, ngunit hindi pa rin mapakali si Robang. Hawak naman niya ngayon ang maliit na pala at inisip na baka ito'y magamit para manipisan ng pader nang hindi lumilikha ng ingay. Subalit muli siyang pinigilan ni Litay dahil paparating na ang kanilang ama at bayaw. Nang marinig ito, dali-daling tumigil si Robang. Paglabas ng mga lalaki, agad na nilapitan ni Robang si Wen at mahigpit na humawak sa braso nito. Nagpakita siya ng tuwa at inamin sa kanyang isipan na ang mga impormasyong ibinahagi ni Wen, tulad ng madilim na lihim ni Ding Ruong at ang istorya tungkol kina Tongyanda at Hishikan, ay magdudulot ng mas maraming kaaway laban kay Ding Ruong. Sa sobrang galit, hinayla niya ang kwelyo ni Wen at sinabing mahusay ang kanyang ginawa. Subalit tinulak niya rin ito palayo nang magbiro si Wen tungkol sa gantimpala. At mariing ipinahayag na hindi siya magiging sunod sa Yeren. Sa halip, binigyang diin niyang kahit nahulog na ang kanyang loob, nais pa rin niyang si Wen ang magpakumbaba sa kanilang relasyon. Ngunit nagpatuloy sa pagbibiro si Wen, humiling pa ng masahe bilang gantimpala. Tinutulan ito ni Robang at sinabi na dapat munang magmakaawa ang binata. Tumanggi naman si Wen at sinabing hahanap na lang siya ng ibang gagawa nito. Lalong uminit ang tensyon nang magpahiwatig siya tungkol sa isang babaeng mas bata, mas maganda, at mas mayaman kaysa kay Robang, isang estudyanteng nagmula sa Donghai University. Agad niyang tinawagan ang babae at nakipag-usap sa telepono. Napag-alaman nilang kasalukuyan itong lumilikha ng musika at pumayag na makipagkita sa kanya sa isang coffee shop sa CBD. Tahimik namang nag-isip si Robang, tinataya kung sino ang babaeng iyon. Naisip niya na maaaring nagmula ito sa Song family, ngunit nagtaka rin siya sapagkat hindi kabilang ang angka ng Song sa 10 pinakamayayamang pamilya sa Donghai. Nagtanong si Li Robang kay Master Wen kung totoo ba na ang babaeng tinutukoy niya ay hindi si Wong kundi si Work. Kumpirmado ang sagot ni Wen na siya nga ang anak ni Work. Napabulala si Li Robang sa gulat, dahil hindi makapaniwala na nais ni Wen na guluhin ang anak ni Work at gawing masahista pa sa kanyang mga balikat. Alam niyang kung malaman ito ni Wu Yeong, tiyak na magiging problema. Idolo ni Li Robang si Wu Yeong, isa sa 3 pinakamayayamang babae sa Donghai at anak ni Wu Don, pangulo ng Ronnie Group. Matapos ang diborsyo, nakuha ni Wu Yeong ang kustodiya ng anak sa marahas na labanan sa negosyo laban sa pamilyang S. Tuluyang gumuho ang pamilyang iyon, at napilitang maging kaiyahiya ang dating asawa niyang si S. Gofu. Sa buong mundong pangnegosyo ng Donghai, hindi may iwasang mapailang ang lahat sa tuwing mababanggit ang pangalan niya. Ngunit nakangiting nagpahayag si Wen na batid niya ang lahat ng iyon. At alam din niya ang isa pang bansag sa babae noong kabataan, ang pinakamagandang dilag ng Donghai, na tinawag ding Black Widow. Lalong nabahala si Li Robang at nagmakaawa na mag-isip muna siya ng maraming beses bago gumawa ng anumang padalos-dalos. Ngunit sagot ni Wen, masahe lamang yun at wala nang iba. Iminungkahi pa ni Robang na sa kanyang bahay na lamang magpunta si Wen upang siya na mismo ang magbigay ng masahe, huwag lang guluhin ang anak ni Work. Gayunman, hindi natuwa si Wen at ipinaliwanag na mali ang iniisip ni Robang. Aniya, kahit ang pakikipaglapit kay Sean ay hindi mahirap gawin para sa kanya. Lalo pang uminit ang loob ni Li Robang at pinilit alamin kung ano ba talaga ang pakay niya. Tinapak lamang ni Wen ang balikat nito at sinabing huwag nang mag-alala, wala siyang balak manakit. Pagkatapos ay umalis na siya. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Wen sa isang coffee shop sa CBD. Siya ang unang pumasok, at doon ay napansin siya ng kaklase niyang si Song Sean. Magalang itong bumati at nagpakilala bilang junior niya, sabay iniaya na maupo. Hindi na nagpaligoy si Sean at agad tinanong kung dala ba ni Wen ang mga kantang binanggit. At kung ito ba ay mga himig o mga liriko. Sumagot si Wen at humiling ng papel at panulat. Bagamat medyo naguluhan si Sean, iniabot niya ang mga ito. Ngumiti si Wen at sinabing isusulat niya ang kanta mula sa kanyang alaala. Sa loob ng 10 minuto, naisulat ni Wen ang buong liriko ng kantang pinamagatang Antidote to the Soul, pati na ang ayos ng tugtugin at ang mga instrumentong gagamitin.
Lubos na nagulat si Sean at sinubukang awitin ito sa isip. Napagtanto niyang higit pa ito kaysa sa ilan sa mga kantang naitala na niya. Tinanong ni Wen kung bibilhin ba niya ito. Agad kumislap ang mga mata ni Sean at pumayag. Tinawad niya ito ng 1,000, ngunit hindi nasiyahan si Wen. Inakyat niya sa 2,000, saka sa 3,000, ngunit mariing itinakda ni Wen ang halagang nais niya, 100,000. Nabigla si Sean at inisip na baka pinaglalaroan lamang siya, ngunit seryoso si Wen. Wala itong balak makipagtawaran. Ibinalik ni Sean ang kwaderno at tumanggi. Pinilit naman ni Wen na huwag nang sirain ang papel dahil maganda pa ito, at hindi na niya babawiin ang naisulat. Pag-alis niya, naisip ni Sean na kakaiba ang taong yun. Sumunod na pinuntahan ni Wen ang isang recording studio. Humiling siya ng 3 oras upang may record ang kanta. Tinanggihan niya ang alok na magkaroon ng sound engineer at nagpasyang siya na lamang ang gagawa. Sa loob ng 3 oras, natapos niya ang pagre-record. Buo ang tiwala niya na sa nakaraang buhay ay napatunayang kayang sumikat ng kantang iyon sa loob lamang ng 1 araw. Ipinasya niyang hintayin na si Song Sean mismo ang bumalik sa kanya. Paglabas niya ng studio at pagpunta sa sasakyan, tumawag si Suning at nagtanong kung bakit hindi niya sinasagot ang tawag nito sa loob ng 3 oras. Ipinaliwanag ni Wen na abala lamang siya. Ikinwento naman ni Suning na nakapagsimula na ng internship si Chan sa Jinfu at hindi na kinakailangang mag-aral sa ibang bansa. Malugod itong pinuri ni Wen. Ngunit kinailangan din ni Suning na umuwi agad upang hindi magduda ang iba. Pinayapa naman siya ni Wen at sinabing magpahinga na lamang. Habang nagmamaneho, napansin ni Wen ang isang sasakyan na sumusunod sa kanya. Hindi taga Donghai ang plaka at pinaghinalaang galing ito sa kampo ni Ding Ruong. Hindi na siya nakipaglaro pa at mabilis na iniwasan ang buntot upang makauwi kaagad. Pagdating sa bahay, naupo siya sa kanyang mesa upang isipin ang magiging pangalan niya sa entablado. Pinili niyang gamitin ang pangalang Chen Wu, isang pabaliktad na anyo ng kanyang tunay na apelyido, na baka sakaling makilala pa rin ni Song Sean. Nang sumapit ang umaga, inasahan niyang oras na upang makita ang resulta ng kantang inilathala. Ngunit bigla niyang napansin ang kakaibang pagbabago sa loob ng bahay, ang plorera ay naiba ang direksyon, at ang unan sa sofa ay bahagyang nailipat sa kanan. Napagtanto niyang may mga taong pumasok ng palihim at malamang naglagay ng mga pinhole camera at mga panaktik na kagamitan upang masubaybayan siya nang hindi niya namamalayan. Nagpasya si Wen na kung nais siyang laruin ng kanyang mga kalaban. Bibigyan niya sila ng pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakipag-ugnayan kay Lee Robang, saka nagkasundo silang magkita sa kumpanya nito. Habang nasa sasakyan, pinag-isipan ni Wen na malaki ang tsansang may mangyaring kakaiba sa araw na iyon, ngunit buo ang kanyang tiwala na kontrolado niya ang sitwasyon. Ilang sandali pa, hinarang ng isang sasakyan ang kanyang daraanan. Malakas ang ingay ng pagkiskes ng mga gulong sa kalsada, at napilitang huminto si Wen. Alam niyang sinadya yun upang magmukhang isang aksidente na tiyak ang kamatayan ng biktima. Ngunit naitala na niya ang mga plaka ng mga sasakyan, at sa mismong sandali ng pagsabog ng kanyang sasakyan, gumana ang kanyang kakayahan. Binalik niya ang oras sa umaga ng parehong araw. Muling nagising si Wen at agad niyang tinawagan si Lee Robang. Ipinabatid niya ang impormasyon hinggil sa mga tauhan ni Ding Rong na nasa Donghai, kasama ang mga sasakyan at mga plaka. Mabilis na umaksyon si Lee Robang at nangakong gagawa ng kaukulang hakbang. Alam ni Wen na mahirap hanapin ang mga tao kung sila'y magtatago. Ngunit hindi maitatago ang kanilang mga sasakyan sa kalsada. Para makaiwas sa kaguluhan, nagtungo siya sa underground parking ng Ziman Shopping Center. Sa mismong lugar, muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Lee Robang na nagpapatunay na may mga tao na siyang ipinadala upang siyasatin ang mga kalsada. Matapos ang ilang saglit, nakita ng mga tauhan ni Ding Rong na natuklasan na sila, kaya't nagbago ang kanilang plano at nagtangkang umatras. Ngunit isang van ang sumalpok sa kanilang pickup truck at isang grupo ng mga tao ang bumaba upang arestuhin sila. Sa huli, lahat ng ipinadalang kalaban upang lusubin si Wen ay nahuli. Samantala, nagulat si Zhong Chuan kay Ding Ruong na nabigo ang kanilang mga tauhan. Galit na galit si Ding Ruong at nag-utos ng ikalawang plano. Idineklara niyang dapat mamatay si Wen sa araw na yun.
Muli silang nagpadala ng mga tauhan upang tapusin ang lahat sa mismong Ziman Shopping Center. Ilang minuto pa ang lumipas, tinawagan si Wen ni Lee Robang upang sabihin na aresto na ang mga kalaban. Inutusan niya si Wen na pumunta sa isang mataong lugar habang siya'y papunta na roon. Sumakay si Wen sa elevator ng gusali, ngunit napansin niyang sarado ang kamera sa loob, hudyat na may mga pumasok ng mamamatay tao. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng mga armadong lalaki. Isinara ang pinto at sabay-sabay siyang inatake ng mga may hawak na patalim. Matatag na lumaban si Wen. Agad niyang nabali ang kamay ng isa, saka sinipa ang isa pa. Dalawang kalaban ang sabay na umatake ngunit mabilis niyang nailigin ang patalim ng isa at nakabigwas ng malakas na suntok sa mukha nito. Habang nagaganap ang labanan, abalang-abala si Lee Robang sa paghahanap sa kanya. Sa tulong ng mga kasamahan, natunto nilang nasa elevator ito. Pagbukas ng elevator sa ground floor, bumungad ang dagwang eksena. Isang kalaban ang bumulagta at hawak pa rin ni Wen ang ulo nito. Punit ang kanyang kasuutan ngunit malinaw na siya ang nanalo sa labanan. Agad na nilapitan siya ni Lee Robang na labis ang pag-aalala. Hindi nagpatalo ng kumpiyansa si Wen at nanatiling kalmado sa kabila ng dugo at gulo sa paligid. Hindi nagtagal, kinuha ni Wen ang telepono ng isa sa mga kalaban at nagpadala ng mga larawan kay Jong Chuan. Ilang sandali pa, tumawag ito upang magtanong. Ngunit mariing ibinili ni Wen na iparating kay Ding Ruong ang kanyang babala, na malapit na ang pagbagsak nito. Pagkatapos ay pinatay niya ang tawag at ibinigay ang telepono sa kasama ni Lee Robang upang tawagan ang ambulansya para sa sugatang may-ari ng telepono. Bago tuluyang umalis, ibinalita ni Wen kay Lee Robang na pansamantala siyang aalis sa Donghai upang pumunta sa timog. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Lee Robang at ipinakita ang kanyang pag-aalala. Gayunman, malinaw na desidido si Wen sa susunod niyang hakbang, dala ang plano laban kay Ding Ruong. Namula si Lee Robang at hindi alam ang sasabihin. Sa kabilang panig ng Donghai, sa gusali 3 ng CBD, halos hindi makapaniwala si Song Sean sa nakita. Isang kantang isinulat sa loob lamang ng 1 linggo ang naging usapan ng lahat. Isang kaibigan ang nagpatunay na narinig niya yun kagabi bago matulog at napakaganda raw nito. Pagtingin ni Sean sa screen, libo-libong positibong komento na ang lumabas, kabilang na ang mga eksperto na pinupuri ang husay ng pagkanta. Naisip niya na ito mismo ang binanggit noon ni Senior Wen tungkol sa kantang Antidote to the Soul. Binanggit ng kanyang kaibigan na sa panahong ito ay wala nang sumusulat ng kanta ng mano-mano. Lumabas si Sean sa balkonahe at napaisip, kinailangan niyang hanapin si Senior Wen upang makatiyak. Samantala, sa bahay ni Wen, katatapos lamang maligo ni Lee Robang at pinapatuyo ang kanyang buhok nang biglang tumunog ang telepono ni Wen. Inisip niyang baka si Ding Ruong na naman ang nagbabalak ng gulo. Kaya't siya na mismo ang sumagot. Ngunit sa kabilang linya ay si Song Sean, na nagpakilalang naghahanap kay Wen para pag-usapan ang tungkol sa kanta. Nagduda si Sean kung siya ba talaga ang kasintahan ni Wen dahil tila wala itong alam tungkol sa musika. Lalong nagalit si Lee Robang at agad tinawag si Wen mula sa banyo. Lumabas si Wen at kinuha ang telepono. Doon niya nakumpirmang si Song ang nasa kabilang linya, at nagkasundo silang mag-usap sa ibang araw. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Wen kay Lee Robang na nais bilhin ni Song ang kanyang isinulat na kanta. Lumapit si Lee Robang sa kanya at ipinahayag ang paghanga. Sa kanilang pagiging malapit, biglang tumunog muli ang telepono. Ngayon naman si Ding Ruong ang nasa kabilang linya. Habang si Wen ay bumalik sa banyo, si Lee Robang ang nakinig. Sinubukan ni Ding Ruong ipaliwanag na hindi siya ang nag-utos ng nangyaring pag-atake, kundi si Jong Xuan lamang na nagkamali ng interpretasyon. Ngunit hindi naniwala si Lee Robang at tinawag itong gawa-gawa lamang. Sa gitna ng kanilang usapan, niyakap ni Lee Robang si Wen at sinadyang marinig ni Ding Ruong ang malapit nilang kilos. Patuloy ang kanilang biroan at pagmamalapit, dahilan upang tuluyang mabaliw sa galit si Ding Ruong. Sa kabilang linya, ibinato at winasak nito ang kanyang telepono. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Lee Robang na marahil ay narinig pa nila ang mismong pagbabasag ng telepono. Napangiti siya sa ideya na maaari pa nilang ikamatay sa inis si Ding Ruong. Ngunit sinabi ni Wen na napakadali kung ganoon lamang ang magiging wakas nito.
Higit pa ang kanyang iniisip na plano. Muling bumalik si Wen sa paksa at ipinaalala kay Li Robang na makikipagtagpo siya kay Song, at maaaring pati si Yeong ay hilinging makita siya sa parehong araw. Habang pinag-uusapan nila ito, dumating si Li Tai at humingi ng tawad. Ipinangako nitong hindi na mauulit ang insidente at nag-alok pa ng mga bodyguard kung kinakailangan. Ngunit pinutol siya ni Li Robang at pinaalalahanang huwag nang palakihin pa ang nangyari. Galit na nagpatuloy si Li Tai. Sinasabing maraming beses na itong nangyari at walang makapagsisiguro na palaging ligtas si Wen. Sa huli, tumayo si Li Robang at iniutos na siya na mismo ang makipag-usap.